Ayan na naman ang mga aswang! Heto luya, gamitin mo. Luya pangontra? Luya pangontra daw sa aswang. Noong bata pa ako, akala ko normal lang na may nakasabit na luya sa bawat bintana ng bahay namin sa probinsya sa Samar. Akala ko pampalasa lang talaga iyon o dekorasyon na gawa ng lola ko. Pero habang lumalaki ka ako, napapansin ko na tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag maulan o sobrang tahimik ng paligid, lagi niyang chinecheck kung kompleto pa ang mga nakasabit na luya. Isang gabi, tinanong ko siya. Lo, ba't may luya palagi sa bintana? Bigla siyang tumigil sa pagwawalis. Mabagal niya akong nilingon sa kabumulong. May mga nilalang na pilit kong iniiwasan, Apo. Kinilabutan ako noon pero hindi ko na pinansin. Bata pa ako at akala ko tinatakot lang niya ako. Bakasyon noon at kaming magpipinsan ang natutulog sa sala. Mahangin sa labas at halos walang ilaw sa baryo namin dahil madalas mawalan ng kuryente. Mga alas 11 na siguro nang magising ako dahil naiihi ako. Habang naglalakad ako papunta sa CR, napansin kong gising pa si Lola. Nakaupo siya sa may bintana habang hawak ang rosaryo. Nakatingin siya sa dilim sa labas. Ba't gising ka pa? Hindi siya agad sumagot. Itinaas niya lang daliri niya sa labi na parang pinapatahimik ako. Doon ko narinig. Parang may matigas na bagay na tumatama sa bubong namin. Akala ko sanga lang ng puno, pero walang hangin noon. Tahimik na tahimik ang paligid. Tapos biglang nagsalita si Lola. Pumasok ka na sa kwarto. Huwag kang sisilip sa bintana. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Pagpasok ko sa sala, napansin kong tulog na tulog pa rin mga pinsan ko. Humiga ako, pero hindi ako makatulog dahil palakas ng palakas yung tunog sa bubong. Maya-maya may naamoy akong parang bulok na karne. Doon nagsimulang tumayo balahibo ko. Biglang may marahang kalmot sa bubong. Tapos may narinig akong boses ng babae sa labas. Pahingi naman kahit tubig lang. Nanigas ako sa higaan. Kilala ko, boses na iyon. Boses iyon ng kapitbahay naming si Aling Nena, nakakalibing lang 2 araw bago iyon. Napahawak ako sa kumot habang nanginginig. Narinig ko si Lola sa labas na parang may dinadasal. Maya-maya may malakas siyang sigaw. Lumayo ka dito! Kasunod noon, may malakas na pagaspas sa bubong na parang may malaking ibon na lumipad palayo. Pagkatapos nun, tumahimik. Kinabukasan, nagising ako na may mga putol na luya sa may bintana. Parang may kumagat doon. Yung iba nangingiitim pa. Tinanong ko si Lola kung ano nangyari kagabi pero ayaw niyang magsalita. Hanggang sa bago siya namatay, doon lang siya umamin. Noong gabing iyon daw, may aswang na umiikot sa baryo namin at ang unang nilalapitan ay mga bahay na may bata. Sabi niya, naaamoy raw ng aswang ang dugo ng tao pero natatakot daw ito sa luya na may dasal. Akala ko, noon gawa-gawa lang lahat. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik ako sa lumang bahay namin para linisin ito. Wala nang nakatira doon noon. Habang nagbubukas ako ng bintana, may nalaglag na tuyong luya mula sa taas ng kisame. At kasabay nun, may narinig akong mahina na mula sa bubong.